Ang alitan ng Hamas at Israel. Ano ang ugat? Kamusta, mga ka-IQ? Ngayon, tatalakayin natin ang isang seryosong issue, ang patuloy na alitan sa pagitan ng Hamas at Israel. Pero huwag kayong mag-alala, ituturo natin ito sa isang paraan na simple at madaling maunawaan, at mag-uukit tayo ng mas detalyado tungkol sa komplikasyon ng isyung ito. Kaya't sumabay na't mag-focus. Isang maikling kasaysayan. Bago tayo maglapit sa mga mahahalagang detalye, hayaan niyong mag-umpisa muna tayo sa mga batayan. Ang Hamas, o kilala rin bilang Islamic Resistance Movement, ay isa sa mga pangunahing grupo sa hidwaang Palestino-Israel mula noong ito'y itinatag noong bandang huli ng 1980. Mayroon itong dalawang pangunahing bahagi, ang militar na tinatawag na Is ad-Din al-Qassam Brigades, at ang politikal na bahagi na may responsibilidad sa pamamahala ng Gaza Strip. Ang pangunahing layunin ng Hamas ay ang pagbuo ng isang Islamikong Estado ng Palestina, kasama ang mga teritoryo na kasalukuyang kontrolado ng Israel. Ang ugat ng alitan. Bakit nga ba nag-aaway sila? Ang alitan ay may kinalaman sa lupa, politika, at relihiyon. Itinatag ang Estado ng Israel noong 1948 na nagdulot ng mga alitang may kaugnayan sa pag-aari ng lupa at karapatan sa teritoryo. Dagdagan pa natin ang katotohanang parehong panig ay may matibay na koneksyon sa Jerusalem, na sagrado para sa mga Hudyo, Muslim, at Kristiyano. Ito ang pangunahing punto ng alitan. Operation Protective Edge. Isa sa mga pinakamahalagang kaganapan na kamakailan lang ay ang Operation Protective Edge noong 2014 na. Sa yugtong ito, pumaputok ang Hamas ng mga roket papuntang Israel, at ang Israel naman ay naglalagay ng mga airstrike sa Gaza. Nagtagal ang operasyon na ito ng 50 araw, at may malalim na epekto sa parehong panig, lalo na sa mga inosenteng sibilyan na nadadamay sa alitan. Hamas, freedom fighters o terorista. Magkaiba ang pananaw ng mga tao tungkol sa Hamas. Para sa iba, sila ay mga kalayaan fighters na lumalaban sa kanilang perspektibong pag-ookupa ng Israel. Sa kabilang banda, maraming mga bansa at organisasyon ang naglalagay ng label sa Hamas bilang teroristang grupo dahil sa kanilang paggamit ng karahasan at mga taktikang nagdudulot ng pinsala sa mga sibilyan. Ito ang nagdadala ng malalim na kontrobersya sa pandaigdigan na komunidad. Krimen sa digmaan at paglabag sa karapatang pantao. Maraming akusasyon ng mga krimen sa digmaan at paglabag sa karapatang pantao ang ibinabato sa parehong Hamas at Israel. Ito ay isang seryosong issue na nag-aakta ng atensyon ng mga pandaigdigang organisasyon at mga grupo para sa karapatang pantao. Ang epekto ng alitan sa mga sibilyan, pagkasira ng mga infrastruktura, at ang asal ng parehong panig sa gitna ng kaguluhan ay mga paksa ng masusing talakayan. Nakita nyo naman sa balita kamakailan, inakusahan ang mga Hamas na pumatay ng mga bata, mga babae, sibilyan, mapa-Israeli man o ibang lahi. Mga bansa at iba pang mga banyaga, ang impluwensya. Ang alitan na ito ay hindi lamang sa pagitan ng Hamas at Israel. Maraming iba't ibang bansa, kagaya ng Iran at Egypt, pati na rin mga internasyonal na organisasyon, ay kasama sa mga banyagang kalahok na nang-aapekto sa sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay nagtutulay sa pamamagitan ng pagtutulungan at paghahanap ng mga mapayapang solusyon, samantalang ang iba ay naglalakas loob ng alitan sa pamamagitan ng kanilang suporta sa isang panig o sa kabila. Ang impluwensya ng iba't ibang mga banyagang aktor ay nagdadagdag sa komplikasyon ng sitwasyon. Usapang kapayapaan at nabigong kasunduan. Sa buong mga taon, maraming mga pagtangkang mabuo ang kasunduan para sa kapayapaan. Ngunit madalas ay mabagal ang pag-unlad at hindi ito nagiging matagumpay dahil sa mga pagkakabanggaan. Ang mga kasunduang tulad ng Oslo Accords noong dekada 1970 ay isang halimbawa nito. Nilalayon ng mga kasunduang ito na maglalatag ng basehan para sa isang makatarungan na pakikipagkasunduan sa pagitan ng mga Israel at Palestino, ngunit ang kalakaran ay malayo sa kung ano ang inaasahan. Karaniwan, ang Estados Unidos ang pumapasok bilang medyator sa pagsusumikap na mapagtagumpayan ang mga pag-uusap para sa kapayapaan, ngunit ang proseso ay puno ng mga kahirapan. Dahil sa komplikasyon ng alitan na ito, wala itong simpleng solusyon. Ito ay isang isyung may malalim na mga ugat at makakapigil hininga na damdamin sa parehong panig.
Subalit, ang malinaw ay ang patuloy na hidwaan na ito ay nagdudulot ng malalim na epekto para sa lahat sa rehiyon. Ang parehong mga Israeli at Palestino ay may mga makatarungan na mga alalahanin at nangangailangan sila ng isang hinaharap na puno ng kapayapaan. Sana ay nakatulong ang video na ito para maintindihan niyong mabuti ang alitan ng Hamas at Israel at ano ang ugat. Please wag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, comment and i-share ang video na ito para ma-inspire pa kami na gumawa pa ng mas marami. Balik kayo kaagad ha. Salamat!